Yan, good day mga construct, di tayo sa project natin parang bahagi ng panibagong construction tips. Yan, balik kung makikita nyo, tapos na yung plastering ng ating firewall dito. So ang pag-uusapan natin ngayon is yung shrinkage ng ating mortar. Ayan. Usually, meron tayong ginagamit, yung mga workers natin gumagamit ng bara para masigurado na diagonally, vertically and horizontally is pantay-pantay yan. Based lang sa experience ko, no, kahit sabihin na nabara nila yan during fresh mortar pa siya, hindi mo may iwasan na magkaroon niya ng waves dahil sa shrinkage. Maraming factors ang nakakaapekto sa ating mortar. Unang-una, naandyan yung ating glass mixture. Pangalawa, yung ating setting time. Pangatlo is yung ating workmanship. Pang-apat is yung kalinisan ng ating tubig. Panlima is yung weather condition. Kapag mainit is mas mabilis ma-dehydrate yung ating mortar dahil sa mataas na temperatura. At kapag naman maulan, possible ma-hydrate yung ating mortar or yung ating plaster mixture dahil sa rainwater. At napakarami pang pwedeng maging factors para makaapekto ng ating plaster mixture na magdudulot ng shrinkage ng ating mortar. So, sa mga floor levels natin, medyo madali yang itama. Let's say around 3 meters in length, kokonti ang nagiging errors sa alon ng palitada. Pero based naman sa experience ko sa mga firewall, lalong-lalo na, kahit sabihin mong ipahulog mo yan, nakatama sa hulog, may tendency pa rin talaga yan na magkaroon ng alon-alon dahil sa shrinkage ng mortar. Ayan. So pagka minsan, if ever na millimeter lang ang discrepancy, hinahabol na lang natin yan sa skim coat and sa painting. Pero pag masyadong malaki is hanggat maaari is may mga option tayo gaya ng paghahasa ng pader or iba pang way na kailangan nating gawin. Ayan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga construction tips. So this is Engineer Barlan, your only ka-construct.